Yung tungkol sa sa Big Fish mga partner, hindi lang naman si Congressman Toby Chanco ang naghahanap niyan, lahat ng mga Pilipino naghahanap kung nasaan na yung Big Fish na ipinangako ni Marcos sa kanyang zona na maipapakulong. Lahat tayo naghahanap niyan mga partner, hindi lang ang mga congressman na mga matitino, hindi lang ang mga matitinong senador ang naghahanap niyan. Na hanggang ngayon, mga partner, wala pang naipapakulong na Big Fish. Napunta na tayo sa krisis na matatabunan pa yata itong flood control anomaly na ito sa krisis ng langis at sa pagmamahal ng presyo ng bilihin. Hanggang ngayon, wala pa. Yun lang, partner. Alam mo, partner, magre-react ako dito, di ba? Sabi niya, sabi raw ng gobyerno, wala naman daw ebidensya yung mga anomalya. Kaya nga kayo gobyerno, eh. 'Di ba? Kaya nga kayo maghanap ng ebidensya. Sino maghanap? Kami? Partner, muna. Partner, yung losartan mo. Hindi, partner, tama yung sinabi ni... Bakit nyo sasabihin na wala namang daw ebidensya laban sa mga anomalya sa flood control? Sino po gusto nyo maghanap ng ebidensya? Kami? Utusan nyo si Ping Lacson na mag-imbestiga. Eto po ang mga mamamayan alam na po lahat na may ebidensya. Nakita na namin, may Meron picture na, yung mga maleta. Mayroon 18 nagsasabi na kami nag-deliver ng pera. Sinabi pa, nag-deliver kami sa bahay ni Marcos. Nag-deliver kami sa mansion ni Martin Romualdez. Yan po, testimonial evidence. Meron pa pong picture, may documentary evidence. Ano pa pong ebidensya ang gusto nyo? Kinorroborate pa. Sabi nyo si Gutesa, hindi nyo sinasabi na peke yung testimonya ni Gutesa. Ano sabi nyo noon? Ang problema namin kay Gutesa, walang nagko-corroborate. Ibig sabihin, partner, walang nagpapatotoo. Yes. Ngayon, Ngayon, ito, 18. Ibig sabihin, isang nagpatotoo sa testimonya ni Gutesa, okay na. Ito po, hindi lang pagpapatotoo. Meron pang mga kasamang ebidensya na nariyan pa si mga Saldico. picture. Ay, hindi. Sabihin nila, hindi naman nanunumpa si Saldico. Sige. Tsaka ayaw magpasalang sa Senado. Walang affidavit. Ito pa isa. Willing silang pumunta sa Senado. Wala na kahirap-hirap si Ping Lacson. Hindi na siya naghanap. Wala nang mga intelligence na ginamit. Kusa. Pero ayaw po. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Kaya para masabi nila kay Chanco balang araw na walang ebidensya laban sa mga tao sa gobyerno. Ang problema, partner, nasa kanila eh. Ayaw nilang kumilos eh. Napakarami ng gustong magsalita eh. Correct. Gustong humarap sa Senado pero sila ang pumipigil eh. Sabi ni Yusek Castro, yes, itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi. Marami daw sinasabi mga partner, etong si Toby Chanco, at wala tayo nakitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na pananagutin ng Vice Presidente ang mga korap at gumagawa ng anomalya at pondo ng bayan, especially the flood control project. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya na hindi dapat, alam mo ito may hinamon pa talaga, may ligbang hamon itong si Anticler, ano? Ingitira kasi, ingitira. Ang hinamon niya dito si si Toby Chanco tungkol dito sa pati yung pinatulan niya na sinabi ni BP Sara, papanagutin niya lahat yung mga alam niyo na kung bakit niya sinasagot si Toby kasi pinagtanggol si BP Sara. Pinagtanggol may Duterte. May Duterte. Ba't nawawala yung, sabi ko lapit mo dito eh. Lakas ng tawa natin tatlo eh. Sinasabi ko sabi mo ikaw dyan eh. Sige, tuloy. Di ba? Ngayon may Duterte na eh. Di ba? Sumagot bigla. Yung binanggit yung Inday Sara Duterte regarding sa mga pananagutin niya, bigla sumagot ng mga matino. Anong ang sinagot niya? Sige, Ito sabi niya, hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi natin, maaring maglinlang si Congressman Toby Chanco o mapaglinlang na kasi may Duterteng involved. So ngayon, para lang hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo kung saan ay nakasama or where we belong,
di ba, ang institusyon where he belong. Parang ano to, GMA ah. GMA, GMA, where belong. Nalabutan mo yan, ano? Hindi dapat niyang sirain, lalo na yung ebidensya, kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news. To make the story short dito, kwento mga partner, nung binanggit ho, pinagtanggol ito, Bichanko, ito hong si Sara Duterte, kumana naman po mga kabayan ng fake news. Itong si Claire. Eto, sagutan pa rin po mga kabayan galing po kay IB Reyes ng Billionaire Channel. In response, Congressman Toby Chanco said, does not know why you are so fixated, with the BP Sara, and also it is the reason why we filed a resolution expedite the impeachment of BP Sara to answer the allegation, and he allied with the Vice President. Ayan po mga kabayan ng tanong, doon po sa ni IB. Ito po ang response mga kabayan. Oo. Ang bilis sumagot niya mga kabayan. Ang bilis sumagot eh. I am fixated, so tanungin natin sa kanya yan. Sino ba ang tinitigan niya? Ito. Babalik natin ang tanong. Congressman Toby Chanco, sino po ba ang tinitigan ninyo? Kasi marami naman po na in love sa mga anomalya at korupsyon, pero nililis nyo ang inyong mata at mukhang niligtas ninyo po at nilalagay ninyo sa pedestal, samantalang noong pa po, last year pa, na issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinabi naman na lamang niya, millions compared to billions, ibig pong sabihin kapag maliit ang halagang di umanong ninakaw ay huwag nang pansinin. Ganun po ba ang nais na ni Congressman Toby Chanco? Hindi po ba iyon nararapat maliit, malaki ang anumang ninakaw o di umano'y ninakaw dapat panagutin? Yun yung response, partner. Ano masasabi niyo dyan? Ako na muna, partner. Alam mo, yan nga patunay. Sinabi, ang tanong lang sa kanya na reporter, isa po nagsabi si Congressman Toby Chanco. Wala tinatanong yung reporter tungkol sa binanatan niya na kagad kasi nga ang banat niya, bakit pinagtatanggol ni Toby Chanco si Ang BP Duterte. Sara? Kahit hindi tinatanong yun, partner. Yung atake niya kagad, pag may bumanggit dito ng Toby Chanco, pinagtanggol niya si BP Sara, connect ko kagad. Yun. Yun yung ano niya. Tapos isa pa, partner, tama yung sinabi ni Toby Chanco, compare millions to billions. Ang sagot naman ni Auntie Claire, millions to billions, ibig sabihin, di mo papansinin yung nagnakaw na milyon. Auntie Claire, makinig ka sa amin. Ayan na. Kung ako isang leader, kasi naging leader ako eh. Halimbawa, leader ka sa eskwelahan, principal ka, partner. Harap-harapan, ninanakaw yung computer room ng mga magnanakaw. Ayan, madalas nakawin yung mga computers eh. Oo. Sa computer room. Hindi inakyat, partner, habang nagtuturo yung teacher. Talaga? O harap-harapan, kunwari, ninanakaw nila. Nagsumbong sa principal. Ano sagot ng principal? Teka muna, nagpapadilig pa ako ng halaman. Ba? Problema ba yan pag namatay yung halaman? Problema. Pero uunahin mo ba yan? Kumpara Yung dun sa pagpapadilig malaking mo ng halaman, habang nagpapadilig ka, may nagnanakaw. Na umiiyak na yung teacher dahil ninanakawan siya ng computer habang nagtuturo. Nako. Ganyan ang gobyerno natin. Ninanakawan tayo ng bilyon-bilyon habang gising tayong lahat. Pero ang gusto nating unahin, yung namamatay na halaman dahil gusto nating padiligan. Millions versus billions, it matters when you are a leader. Yun. Kasi uunahin mo muna yung priority. Priority nyo, yung milyon na hindi pa naman napapatuna, wala nga kayong akusasyon eh. Hindi nyo nga sinabi ninakaw yan, binili ng... Hindi nga pwedeng ipambili yung binibintang nyo kay BP Sara na ninakaw niya. Hindi nga makakabili yan kahit na isang mansyon sa Forbes Park, partner. Pero gusto ninyong unahin yung pinagbibintangin ninyong magnanakaw. Alayo ako, pumuputok pala to. yung pinagbibintangan ninyong magnanakaw ng milyon lang, gusto nyong unahin. Oo. Pero yung mga sangkatutak yung nabibiling Forbes Park, Oo. yung may mga jet at helicopter, yung may mga yate, may mansyon sa ibang bansa. Gur. Sangkatutak ang mansyon dyan. Sabi nga ni Toby Chanco, ayon daw kay BBM mismo, ilan pa ba, Martin at Saldi, ang bibilin na kailangan yung mansyon sa Forbes Park? Yun. Para At pala- partner. Yung unahin, yung mga hindi makabili. Kung totoo man yung binibintang nyo, hindi po makakabili ng isang mansyon yan. Tinitiyak ko sa inyo. Oo. At dahil dyan, balikan muna natin ating mga viewers ngayon. At
Nanonood ngayon si Ma'am Mirna Ong dyan po sa Hong Kong. At Beng Pavella, hi mga idol watching here from Cyprus po. Sa Cyprus po sa ibang suki mga yan. Eileen Kaes watching from Alberta, Canada. Mabuhay po ang Birada Agila. Ayan. Nationwide po tayo, hindi lang tayo national, kung hindi international po ang Birada Agila. Ayan. At dahil sa sinabi mong yan, partner, sumagot. Mga partner, sumagot mga kababayan, ito pong si Congressman Toby Chanco. Ito ho ang sagot ni Congressman Toby Chanco. Chanco, Romesbak sa Malacanang, big fish na pangako sa SONA, hinahanap. Romesbak si Nabotas Long District Congressman Toby Chanco sa Malacanang matapos sabihin na walang ebidensya ang anomalya sa flood control project ng gobyerno. Pinuna ng Malacanang si Tiangco dahil sa kanyang pahayag na maaaring mapanagot si Sara Duterte ang mga nasa likod ng anomalya sa flood control kapag ito'y naging pangulo sa 2028. Hinamon din ni Palace Press Officer Claire Castro si Tiangco na patunayan ang mga pahayag o itigil na ang paglalabas ng claim na umano'y walang batayan. Kaugnay nito, binigyang diin ni Tiangco na nagulat siya sa pahayag ni Castro na walang nakitang ebidensya na mismong si Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi ng mahiya kayo sa kanyang State of the Nation Address o SONA at sinabi pa na may big fish na makukulong. Una nang sinabi ni Tiangco na may miyembro ng Kamara na tinutulak ang impeachment laban kay BP Sara dahil sa pangamba na mapanagot sila kaugnay sa issue ng flood control anomaly kapag nanalo si Duterte sa pagkapangulo. Yan po yung resback po mga kabayan ni Toby Tiangco. Anong masasabi niyo partner sa resback? Yung tungkol sa sa big fish mga partner, hindi lang naman si Congressman Toby Chanco ang naghahanap niyan, lahat ng mga Pilipino naghahanap kung nasaan na yung big fish na ipinangako ni Marcos sa kanyang SONA na maipapakulong. Lahat tayo naghahanap niyan mga partner, hindi lang ang mga congressman na mga matitino, hindi lang ang mga matitinong senador ang naghahanap niyan. Na hanggang ngayon mga partner, wala pang naipapakulong na big fish. Napunta na tayo sa krisis na matatabunan pa yata itong flood control anomaly na ito sa krisis ng langis at sa pagmamahal ng presyo ng bilihin. Hanggang ngayon wala pa. Yun lang partner. Alam mo partner, magre-react ako dito, di ba? Sabi niya, sabi raw ng gobyerno, wala naman daw ebidensya yung mga anomalya. Kaya nga kayo gobyerno, di ba? Kaya nga kayo maghanap ng ebidensya. Sino maghanap kami? Partner, ikaw muna. Partner, yung losartan mo. Hindi, partner, tama yung sinabi ni... Bakit nyo sasabihin na wala namang daw ebidensya laban sa mga anomalya sa flood control? Sino po gusto nyo maghanap ng ebidensya? Kami? Utusan nyo si Ping Lacson na mag-imbestiga. Eto po ang mga mamamayan alam na po lahat na may ebidensya. Nakita na namin, may Meron picture na, yung mga maleta. Mayroon 18 nagsasabi na kami nag-deliver ng pera. Sinabi pa, nag-deliver kami sa bahay ni Marcos. Nag-deliver kami sa mansion ni Martin Romualdez. Yan po, testimonial evidence. Meron pa pong picture, may documentary evidence. Ano pa pong ebidensya ang gusto nyo? Kinorroborate pa. Sabi nyo si Gutesa, hindi nyo sinasabi na peke yung testimonya ni Gutesa. Ano sabi nyo noon? Ang problema namin kay Gutesa, walang nagko-corroborate. Ibig sabihin partner, walang nagpapatotoo. Yes. Ngayon, Ngayon, ito 18. Ibig sabihin, isang nagpatotoo sa testimonya ni Gutesa, okay na. Ito po, hindi lang pagpapatotoo. Meron pang mga kasamang ebidensya na nariyan pa si mga Saldico. picture. Hindi. Sabihin nila, hindi naman nanunumpa si Saldico. Sige. Tsaka ayaw magpasalang sa Senado. Walang affidavit. Ito pa isa. Willing silang pumunta sa Senado. Wala na kahirap-hirap si Ping Lacson. Hindi na siya naghanap. Wala nang mga intelligence na ginamit. Kusa. Pero ayaw po.
Bakit ayaw? Bakit Ayan ayaw? Kaya Eh, para masabi nila kay Chanco balang araw na walang ebidensya laban sa mga tao sa gobyerno. ang problema, partner, nasa kanila eh. Ayaw nilang kumilos eh. Napakarami ng gustong magsalita eh. Correct. Gustong humarap sa Senado pero sila ang pumipigil eh. At dahil dyan mga partner, ayan na nga, international manonood natin. Sabi ni Elizabeth Andoco, watching from Yokohama, Japan. Good PM mga Birada Aguila. Eto sagot ni Ma'am Regina Maragon. Nasa Malacanang ang Big Pitch. Kaya at pala. saka sa lower house. Ayun. Doon pala yun. Oo. At grabe. At sabi na Filipino Travelers, hello mga poging Birada Aguila watching from Spain. Good morning here. Good afternoon dyan sa inyong lahat. Ayan. Ako partner, ito lang ang masasabi ko dyan. Sige, sige, ano sabi mo? Ako masasabi ko lang dyan, papaano niyang iimbestigahan yung mga mali-maleta na yan? Di ba merong isang video kumakalat ngayon na mismong siya, inaamin niya, di umano, nag-deliver din siya ng kickback na maleta. Di ba? At ako, para sa akin, sabi nga, may nagsabi na ng isang radio commentator, vlogger, na ang sinasabi niya ay ganito, ang administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos ay naliligid na sa mga sindikato. Ito na kaya yung tinutukoy ni late Percy Lapid. At maraming salamat po. Palakpakan natin kay Mama The Filipina Travelers. Ayan. Oo, syempre. Yan, ha? Sige, tulong mo yung kay PL. At Kay Percy Lapid. yung kay Percy Lapid tayo, balik tayo kay Kala ko Percy. ikaw Hindi. Gusto mo naman ma-Percy Lapid? Nagulat lang ako. Huwag mong ipagdasal. Wag mo pagdasal, ha? May Nagulat. sa demonyo yung dila mo. Ay, wag naman. Demonyo naman ako. Hoy, katatapos lang ng Ramadan, demonyo agad. Joke lang. Las Burgas, Big Fish, tinapa pala ang labas, sabi niya. Tinapa, sabi ni Las Burgas. At si Teresa Koyama, marami ng ebidensya ay lang imbisigahan ni Lacson kasi booking sila sa maleta dahil nakatanggap sila. Ayan po, binasa lang po namin. Partner, may dagdag pa ba kayo tungkol dito sa napakainit na usapin natin tungkol dyan sa issue po? Ako, konti na lang. 30 seconds. Kaya tama po si Toby Chanco nung sinabi niya na si BP Sara lang talaga ang makakapagpakulong dyan. So, tama rin si Toby Chanco nang sabihin niya, kaya itinutuloy pa rin yung impeachment dahil nga sa takot ng mga may nagsusulong na impeachment, takot sila na singilin sila balang araw ni BP Sara. Sigurado yan. Ayun, sabi ni Bilma 947, tama sinabi ni Percy Lapid kaya pinapatay. At si Pog Sits, basahin mga partners. Abiel? Pugsit Team PSD. Oo. Oo. Shout out sa mga gwapo na birada maliban kay PL. Biro lang po. Gwapo yung mga yan. Ito. At alam nyo, dapat dyan na talaga nag-iimbestiga dyan na talagang mahagupit ang mga magnanakaw na ito. Ay walang iba kung hindi si Senator Rodante Marcoleta. Pero siguro, partner, halimbawa lang, kung mayroong Duterte na pangalan na nadadawit sa maleta niya, ang bilis nila kumilos, no? Ay, oo. Kaya lang, wala hong... Walang Duterte. Wala Duterte. Oo. Pero dito, dahil ang dapat mag-imbestiga dyan, mga partner, ay walang iba kung hindi si Rodante Marcoleta. Nakita naman po natin kung anong ginawa sa kanya. Mabilisan, pinalitan ho sa BRC o Blue Ribbon Committee.